Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Isang Epson L3110, ito yung problema, blinking yung kanyang light, sabay yung power, saka yung orange. So, usual na problema kapag paper jam or hindi maayos yung pag-feed ng papel sa mga printer na Epson, kagaya nitong printer na ito. So, kung na-experience ito ninyo na ayaw din siya mag-feed ng papel, so ito yung solusyon. So panoorin ninyo ang video para malaman. Okay, so tanggalin muna natin yung dalawang cable, power at saka USB cable. And then, itong kanyang scanner assembly. Remove muna yung connection na flex cable. Dahan-dahan. And then, para mas madali yung dalawang flex, remove muna dito sa left side yung plastic cover. And then, saka pa lang matanggal yan. So, kailangan extra careful din para hindi masira yung mga flex cable dahil napakasensitibo niyan. Lalo na kapag tayo lang ay nag-DIY. So, dito tayo mag-focus yung part na ito. So, usually, ito yung may problema kung hindi natanggal yung spring, posible may problema sa ilalim. So, ipapakita ko mamaya ano ang posibleng dahilan kung hindi maayos yung pag-feed ng papel. Sometimes, may dalawa, tatlo, or marami ang kinakain ng papel. O di kaya ay hindi talaga nag-feed, nag-attempt lang siya. So, para mas madali nating ma-remove yan, kailangan na tanggalin muna. May maliit na spring dito. Napaka konti lang talaga at saka napaka soft pala ng spring na ito. So, kailangan dahan-dahan. Ito yung spring na nakadikit doon sa sensor. So, ito yung ating dapat ma-remove. So, adjust muna natin yung camera para mas makita natin kung anong anggulo. Kailangan tayo ng tweezer. Ito yung tweezer. So, kailangan lang ay ipitin natin yung maliit na parang plastic na naka notch. Parang notch siya na i-push natin ng ganyan ng tweezer. At saka careful din dahil meron siya ditong mga iba pang mechanism. So, ipitin natin para matanggal siya at maipasok sa butas. Okay, and then hihilain ng dahan-dahan. At saka sabay kukunin natin na may kunting twist. Saka kunting twist. Hindi talaga madali ito lalo na sa mga baguhan pa lang na nag-DIY. So, extra careful dahil baka mas lalo pang masisira ang ating mga parts or component dito, mechanism. So, meron itong isa pang spring na maliit. So, dahan-dahan lang yung pag-remove. Hindi talaga madaling ma-remove ito, matanggal. Pero kailangan natin na itanggalin para papalitan natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo, closer look once matanggal na. So ito na yung nasa kanan. Ito yung clutch gear na posibleng may cause ng hindi maayos na pag-feed ng papel. So meron pang naka-attach yung plastic. Yan. Ayan. So, natanggal na. O, ito yung maliit na part sa dulo nitong plastic. O, yan. Kailangan yan ipitin para makapasok doon sa may butas. Meron kasing butas dito. At ito yung assembly ng clutch gear. Kung closer look, titingnan natin ay napudpud yung mga maliliit na gear. So, ito yung position dapat. So, yun ang sanhi
na kung saan ay hindi maayos yung pag-rotate niya at hindi of course maayos yung pag-pin ng papel, kukunin ko muna yung spring dahil nahulog yung spring. So kapag ka nangyari na nahulog yung spring, tanggalin nyo lang yung back cover, yung cover sa likod. Tanggalin natin, teka lang. Meron siya plastic cover na kung saan ay naitago at doon natin hihilahin din. Ito yung plastic cover. So dito natin kukunin ang spring. Hindi ko maayos na naipakita kasi mahirap yung angulo ng ating camera. So ito yung spring, maliit masyado. Ayan, napakaliit ng spring. Ito yung spring na nag-hold sa clutch gear. So balik muna natin. Now bakit na mapudpod yung mga gear, mga ipin, no? So ito yung ating tinatawag na clutch gear assembly. So yung pinaka gear niya, titingnan niyo na mga puwang na. So nawawala yung ibang mga gear. Ayan, 'di ba? May parang nawala na mga parts na pudpod. So dapat ay kumpleto 'yan dahil meron niyang mga number of teeth or mga gears. So yan ang kanyang pares. So dapat ay maayos din yung position niyan. Ganyan dapat yung pagka-position. Ayan, parang meron ding slot na kung saan ay may pasok yan. At saka ito naman ay dito. So since napudpod na yung mga gear niya, kailangan nating palitan. So pag hindi pinalitan, hindi, of course, ito na yung ipapalit natin, Epson printer gear. So ipat natin or ipalit na natin. Mas mabuti talaga meron tayo na mga extra na mga stock ng mga parts na ito. Usually kasi ito yung mga nasisira. Kapag nag-order pa tayo online, matagal pa bago marating. Kung mabilisan or kailangan gamitin agad yung printer, kailangan nakahanda na para madali na lang nating replace at saka magamit uli. So kung nagtatanong kayo kung bakit nasisira yan, posible ang dahilan ay kung merong nag-jam na papel, hindi maayos yung pagkalabas, and then hinihila natin, na force siya, kaya napudpod. Ayan, so na fit na siya on place. At saka pagkatapos nyan ay kailangan na lang ibalik natin yung spring. Ayan, nandyan na yung spring na nahulog kanina. Ipasok natin ito, yung kanyang partner. Okay, one way lang yan ang rotation, kaya nga parang clutch. So design talaga na isang direction lang yung pag-rotate, hindi po pwede siya maibalik. Ayan, so yan ang rotation patungo doon, hindi po pwede sa ibang direction. So since naibalik na natin, napalitan natin ng bago dahil meron tayong stock na mga parts, next ibabalik na natin. So kailangan lang ipasok ulit dito sa may butas at saka tingnan ninyo, ipitin natin itong part na ito using tweezer. Ayan, yan ang naka-hold in place naman para hindi siya matanggal kaagad. So ang position ay ganyan. So kailangan may butas, ipasok siya dyan at saka hihilahin ninyo yung part doon na kung saan ay mag-adjust naman kapag mag-rotate itong ating lever or feeder. Ayan, ipasok dahan-dahan. Pagkapasok, kailangan ng konting twist para
ma-match ang kanyang position in place doon sa may butas. So kunti lang ang pag twist naman. Ayan. So dahan-dahan, hindi talaga madaling ipasok ito, lalo na kapag bago pa lang natin na or first time pa lang natin na ginagawa ang ganito. So ayan, magro-rotate siya ng ganyan dapat. So ika nga parang ang direction ay nasa counter clockwise. So hindi pa madali, kailangan talaga i-push, at saka yung kanyang part na kailangan yung plastic. Okay, tika muna, i-adjust natin. Ayan, nagro-rotate siya, dapat ganyan yung rotation. Okay, so i-adjust na lang natin dahil yung plastic ay kailangan din nasa itaas na posisyon siya. Closer lock, tingnan natin. Okay, adjust natin ng konti. Ganyan dapat yung posisyon. Ayan, nakikita natin yung part na kanina ay na pinch natin ng tweezer. So kailangan nakaposisyon siya at yung spring dapat ay nandyan, naka-hold in place. So yan ang clutch gear. Assembly na siya kasi meron siyang partner. So clutch gear assembly. At saka pagkatapos, since naipasok na natin yan, of course ibalik na natin. So pwede na yan. So kailangan na lang yung proseso, balik natin kanina kung paano natin tinanggal. Take note, meron pa itong cover dyan, at saka ang spring na dapat ikabit muna natin doon sa may sensor. Meron siyang plastic na mataas na kung saan ay na-detect niya kung may naka-insert ng papel. Yung sensor pa rin sa papel. Okay, nahulog. Teka. Kailangan lang natin talaga na iayos siya. Kapag hindi natin na ibalik siya sa proper position yung spring, of course ay hindi na ma-detect niya at hindi bumabalik yung posisyon ng ating sensor. So dito naman ikabit natin sa may cover. Meron siyang konting notch na kung saan ay mag-fit in place. Kagaya niyan. Din dahan-dahan talaga, at saka ibalik natin on position, at saka i-twist na lang ng konti. Okay, minsan ito ay mahirap na ibalik. So kailangan lang talaga sanayin natin yung proseso, dahil kapag yung portion na ito ang may problema, kailangan talagang i-remove yung cover. At kailangan mag-fit talaga in place. Hindi pa na masyadong na-adjust kasi meron ding mga component dito. Okay, ayan, fit na in place, and then ayan, fix na. So yan ang kanyang posisyon. Kailangan talaga ay maayos yan, tingnan, at dapat tandaan yung dalawang spring
Isa doon sa may clutch gear assembly at isa dito sa may part ng cover. So ito yung ating pinapalitan na may problema yung kanyang mga gear na wala, missing. So next time kapag may nag-paper jam, huwag ninyong hihilahin dito sa front. Pwede gupitin na lang ninyo or i-remove ng dahan-dahan. So ibalik natin yung scanner assembly on top. Ayan, para matest natin kung maayos ba yung ating pag replace. At dapat ay nag-expect tayo na pag naibalik na natin ay mag-feed na siya ng papel. So matagal din tayong nakapag video na content ng tungkol sa printer dahil mostly yung ating mga previous videos ay nakafocus on the laptop. So this time ay meron na tayong content naman na printer. So ibalik natin dahan-dahan yung flex. Take note, careful, yung dapat pag slide in place sa slot ng dalawang flex cable na yan, dahil yan ay nasa power, at itong isa then sa ating scanner. Okay, maayos na. Ang next na gagawin natin ngayon, ibalik yung side cover, plastic cover. Wala namang screw yan, diretso na lang on place, dahan-dahan lang sa pagbalik. Okay, ayan. So naibalik na natin. Ang next na gagawin ay mag-test. So kunin natin yung mga cable, ibalik natin. Kailangan natin na matest siya, yung power at saka USB cable. Okay, so ayan, meron ng papel, naka-power na. Nag-send na tayo ng document to print at yan, lumabas na. Maayos na nag-feed at nag-print yung ating Epson na printer. Ayan. So, successful yung ating pag-fix sa problema ng Epson L3110 na kung saan ay nasira yung clutch gear. So, okay na. At meron pang isa. Ayan. So, dalawang pages yung kanyang na-print. Okay. So, success! Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!